Sa ibang balita, muling nakaranas ng power interruption ang ilang lugar sa bansa matapos isa-ilalim sa red at yellow alert status ang Luzon at Visayas grid ngayong araw, May 14. Ayon po sa National Grid Corporation of the Philippines, dulot pa rin yan ng manipis na supply ng kuryente at mataas na demand sa bansa. Kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si Energy Undersecretary Mario Marasigan. Magandang hapon po, Yusek Mario. Yusek, ito pong red and yellow alert sa Luzon and Visayas. Hanggang kailan po ba ito tatagal? At sapat po ba ang supply ng enerhiya, lalo na ngayon matindi po ang init ng panahon? Well, inaasahan po natin ay yung mga planta na hindi po tumatakbo sa ngayon at siya ay isa-isa pong makabalik hanggang bukas po. Kaya meron naman po tayong supply, sapat na supply ng kuryente kahit yung pagdilit. Ang nangyari po kahapon ay hindi po dahil sa kakulangan ng supply kung kaya tayo nagkaroon ng brownout. Hindi po sa dahilan ng transmission line system na nagkaroon po ng breaking na siya po naka-apekto sa planta natin ng kuryente. Yusek, ito ay taon-taon nangyayari sa atin, nararanasan natin lalo na pag ganitong mainit ang panahon. Meron po bang pamahabang plano ang gobyerno para hindi na po ito maranasan pa ng ating mga kababayan? Marami po tuparan ang ating pong paggawa ng enerhiya upang bigyan po natin ng sapat na supply at serbisyo ng kuryente ang lahat po nating mamamayan. At katunayan po, unang-una, meron po tayong tinatawag na Grid Operating and Maintenance Program kung saan po ay nai-schedule natin ang tama at nasa kapanahunan na pagsasaayos ng mga planta at linya ng ating kuryente. Pangalawa po, masusin po natin ipinatutukunin ang monitoring at inspection po ng ating mga planta kung saan inaalam po natin kung ano po ang mga status ng ating mga planta, ganun din po ang ating linya ng kuryente. Bukod po dyan, ang panahon ng tag-init, lalo't-lalo na po kung meron tayong abiso na nanggagaling sa atin po nga pag-asa, kung saan po ay nagbibigay sa atin ng sapat na informasyon kung makaka-apekto po ba ang kapanahunan o ang klima, lalo na po sa panahon ng tag-init at kung magkakaroon po tayo ng El Nino. Right. Ulitin ko lang po, yung pong nangyari kahapon na mga rotational brownout ay hindi po kagagawan o sa kakulangan ng ating supply ng kuryente kung hindi nag-ugat po ito pagkakawala o pagka-outage sa serbisyo ng dalawang linya natin na transmission line. Alright. Maraming salamat po, Energy Undersecretary Mario Marasigan.